Nabalot ng dilim ang maliit na bahay na tinitirhan ng pamilya ni Susan, ni isang liwanag ay hindi nakapasok sa bintana. Sa labas, umihip ang malamig na hangin na para bang may dalang hindi magandang tanda. Sa tahimik na silid, tanging ang paghina ng isang nag-aalalang ina. Gutom na ako. Isang maliit na bulong ang tumunog mula sa dilim. Boses yun ni Ana, ang munting anak ni Susan. Siya ay 8 taong gulang lamang, ngunit ang hirap sa buhay ay naging isang maliit na mandirigma sa madilim na dagat. Tahimik na naglakad si Susan papunta sa kusina. Ang mahinang liwanag mula sa nag-iisang oil lamp sa bahay ay sumisinag sa kanyang kulubot na mukha sa pagkabalisa. Walang iba si Susan kundi ang pag-ibig at pag-asa. Siya ay isang mahirap na ina, nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ngunit gaano man ito kahirap, ang pagmamahal sa kanyang anak ang palaging nag-iisang motibasyon na nagpapanatili sa kanya. Tumingin si Susan sa kusina, isang tinapay na lang ang natitira. Inabot niya ito para kunin, nakatingin ang mga mata sa anak na nakahiga sa kama. Kahit na ayaw niya, alam niyang wala na siyang magagawa. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw mula sa likuran. Ikaw nanakaw na naman ng pagkain. Si Don Facundo iyon, ang amo ni Susan. Malamig ang boses niya, medyo nanunuya. Hindi iyon eh. Nanginginig na paliwanag ni Susan, ngunit pinagpapawisan ang kanyang mga kamay, natatakot. Alam niyang kahit anong paliwanag niya, hindi magbabago ang mga bagay-bagay. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Susan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, mabigat ang kanyang mga mata, ngunit walang paghingi ng tawad. Hindi mo ba naiintindihan? Isa ka lang utusan, kasambahay, huwag kang umasa sa akin. Sigaw ni Don Facundo. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Gusto ko kumain lang ang anak ko eh. Bulong ni Susan, ngunit ang mga salitang ito ay parang mga alon na tumatama sa walang pakialam na pader ng kanyang amo. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumilaw sa bintana, ngunit walang nakakita ng liwanag sa puso ni Susan. Unti-unti siyang nawalan ng pag-asa, tanging pag-ibig na lang ang natitira sa kanyang anak. Ang buong buhay ni Susan ay itinulak sa isang masakit na spiral, ngunit sa gabing ito, nang ang lahat ay tila walang paraan, isang bagay ang dumating. Isang lalaki, may dalang sikreto, may imbitasyon na hindi matatanggihan. Unti-unting naglaho ang madilim na liwanag, naiwan lamang ang dilim na sumasakop sa lahat. Isang makinang na itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay ni Susan. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang kakaibang lalaki. And my name is Victor. I can help you. Malalim at misteryoso ang boses, parang isang hindi mapaglabanan na imbitasyon. Hindi alam ni Susan na, mula sa sandaling ito, hindi na mauulit ang kanyang buhay. Tatanggapin ba niya o patuloy na mamuhay sa dilim ng kahirapan at takot? At sino ang lalaking ito? Saan hahantong si Susan ng katotohanan sa likod ng kanyang imbitasyon? Maaliwalas ang mukha ni Victor, malamig ang mga mata, ngunit kahit papaano ay puno ng intriga. Lalong lumakas ang background music, bumilis ang boses. Ito ay isang kwento tungkol sa isang ina, isang halimaw sa dilim,
at sa mga pagpipilian na tanging isang ina lamang ang makakaintindi. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa buhay, kundi pati na rin ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng pag-ibig at sakripisyo. Welcome to Susan's Story. A story about love, betrayal, and magic creatures where even the light must flee. Gabi na sa isang mahirap na lugar kung saan ang tanging ilaw ay mula sa mga sira-sirang bahay. Sa sira-sirang bahay na yon, isang babaeng nagngangalang Susan ang nagtipto sa madilim na silid. Siya ay nagtatrabaho na parang multo sa sarili niyang bahay, tahimik na nagtitiis ng pawis at sirang pangarap. Ang paghinga ni Susan ay malambot, ang liwanag mula sa isang maliit na lampara ng langis ay kumikinang sa kanyang haggard na mukha. "Mom, I'm hungry," isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw mula sa higaan ng kanyang anak na si Anna. Siya ay 8 taong gulang lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa, ang gutom ng isang batang lumaki sa kahirapan. Lumipat sa higaan ni Anna, ipinatong ng batang babae ang kanyang ulo sa braso ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakadilat ng inosente, ngunit puno pa rin ng kalungkutan ng isang bata na hindi alam kung ano ang kanyang hinaharap. Si Susan ay hindi isang malakas na tao, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak, naunawaan niya na hindi na niya hahayaang magdusa pa ito kay Anna. Kaya naman kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya, kahit na alam niyang mapapapagod siya ng lahat. Naglakad si Susan papunta sa kusina, kung saan bumungad ang mahinang ilaw mula sa maliit na lampara. Tiningnan niya ang naiwan sa bakanteng kusina. Tuyo na ang isang tinapay ng lipas na tinapay, ngunit iyon lang ang maipakain niya kay Anna. Si Susan, isang mahirap na ina, ay nanirahan sa gitna ng isang maunlad na lungsod, ngunit kailangang harapin ang kahirapan at paghihirap. Araw-araw ay nagsusumikap siya sa pamilya ni Don Facundo, isang mayamang pamilya, ngunit hinamak siya bilang isang katulong. Siya ay isang trabahador, nagdurusa sa lahat mula sa pagmamaliit hanggang sa mga pang-insulto. Ngunit lahat ay dahil kailangan niya ng kaunting pag-asa, kaunting pagkakataong mapakain ang kanyang anak. Unang eksena sa paghaharap kay Don Facundo. Ang malamig na liwanag mula sa bumbilya sa kusina ni Don Facundo, kung saan nakatayo si Susan, nagsusumikap. Isang tunog ng mga yabag ang umaalingaw-ngaw mula sa pasilyo, at pagkatapos ay isang malamig na boses ang nagsalita mula sa likuran. "Don Facundo, anong ginagawa mo dito? Kinuha mo ba ang tinapay ng walang pahintulot?" Susan, nagulat, namumutla, sinusubukang ipaliwanag, "Pasensya na. Gutom lang kasi ang anak ko, kumuha lang ako ng tinapay." Lumapit si Don Facundo, matalas ang mga mata na parang kutsilyo, nang walang awa. "Don Facundo, magnanakaw ka. Isang mahirap lang na katulad mo ang gagawa niyan. Palibhas ay mahirap at gusto pang magnakaw ng mga bagay na hindi sayo." Susan, yumuko siya, naninginig ang mga kamay ngunit wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Bawat salitang binitiwan ni Don Facundo ay parang kutsilyong tumutusok sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang kawawang ina, isang babaeng walang karapatang magsalita. Sa mga mata niya, sobrang sakit lang. Iyon ang unang pagkakataon, at hindi rin malilimutang pagkakataon, malinaw na naramdaman ni Susan ang kalupitan ng mayayaman. Hindi lang katulong ang tingin nila sa kanya, kundi itinuturing din siyang walang kwentang tao. Ang sakit at sakripisyo ng isang ina.
Tahimik na lumabas ng kusina si Susan. Umupo siya sa tabi ng kama ni Ana, hawak ang kamay ng anak. Nagsimulang tumulo ang mga luha, ngunit hindi niya magawang umiyak. Masyadong pamilyar sa kanya ang lahat, masakit ngunit bahagi ng buhay. Mom, I want to eat. I want to take medicine. Mahinang umalinggaw-gaw ang boses ni Ana. Aalis si Susan, naglalakad sa dilim. Malungkot ang kanyang mga mata nang makita niya ang botika sa gilid ng kalsada, ngunit wala siyang mabibili. May sapat lang siyang pera para ibili ng tinapay ang kanyang anak, kahit alam niyang hindi gagaling si Ana kung walang gamot. Naihuwag mo na akong pahirapan pa. Ang mga salita ni Ana ay parang kutsilyong tumatama sa puso ni Susan. Alam niyang dapat niyang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanyang anak, ngunit paano niya malalampasan ang kahirapan, kawalan? Unti-unting naglaho ang dilim, tanging ang tunog ng mga yapak ni Susan ang umaalingaw-ngaw sa dilim. Ang background music ay nagiging malungkot, tulad ng boses ng isang ina na nagtiis ng sobra, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Ngunit, sapat na ba ang pagmamahal ni Susan para baguhin ang kapalaran nila ng kanyang anak? O ang lahat ay isang spiral lamang na walang paraan? Kaya't si Susan ay patuloy na namuhay sa kadiliman, sa gitna ng kahirapan at paghamak. Ngunit ang ina ay tumangging sumuko. Ang bawat sandali ay isang labanan, ang bawat desisyon ay isang sakripisyo. At pagkatapos, sa kadilimang iyon, isang figura ang lumitaw, na may dalang isang imbitasyon. Isang imbitasyon na hindi niya maaaring tanggihan. Aling landas ang pipiliin ni Susan? Magpapatuloy pa ba siya o mag-isip siya kung saan ang lahat ay hindi naiiba sa kanyang buhay, kung saan ang lahat ay hindi tulad ng kanyang buhay? Isang maulap na umaga, unti-unting sumikat ang mahinang liwanag mula sa silangan. Naglalakad si Susan sa gitna ng kalsada, nagmamadaling naghahanap ng trabaho, pagod at pagod ang mukha. Ang bawat hakbang ay tila isang labanan upang mapanatili ang pag-asa sa kanyang puso. Sa bawat hakbang, ramdam ni Susan na lumalamig ang mundo. Sobra-sobra na ang kanyang tiniis sa paglipas ng mga taon, ngunit ngayon, nahaharap na naman siya sa kawalan ng pag-asa. Habang patuloy na lumilipas ang buhay, isang kakaibang figura ang lumitaw, isang taong kayang baguhin ang lahat. Victor, ang kakaibang tao. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tabi ni Susan. Bumukas ang pinto ng kotse at mula doon, lumabas ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na suit, mahabang buhok, malamig ngunit kaakit-akit na mukha. Victor, sa malalim at mapangakit na boses, ano ang hinahanap mo? Tumingin si Susan sa kanya, nakaramdam ng pagkabalisa, ngunit hindi makatanggi sa mapangakit na alok na ito. Tumalikod siya, ang kanyang mga mata ay nagdududa ngunit umaasa rin. Susan, nanginginig, naghahanap ako ng trabaho pero parang walang gustong kumuha sa akin. Victor, magiliw na umiti, maaari kitang tulungan. Ngunit upang makuha ito, kailangan mong magtiwala sa akin. Malinaw na nararamdaman ni Susan na ang lalaking ito ay hindi katulad ng iba. May kakaiba sa kanya, bagay na hindi niya maipaliwanag. Si Victor ay isang misteryosong tao na hindi katulad ng sinumang nakilala ni Susan.
Bagamat hindi niya ito alam, mula sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay tumahak sa ibang landas, isang landas na tanging kadiliman at mga lihim ang makakaunawa. Ang katotohanan tungkol sa aswang. Isang gabi, nakaupo si Susan kasama si Victor sa isang desyerto na karinderya. Sa bawat paghigop ng kape, nararamdaman niyang nawawala ang kanyang pagod, ngunit ang mga tanong tungkol sa lalaking ito ay paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Susan, nakatingin sa mga mata ni Victor, nag-aalala, "Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? At ano ang iisipin ng pamilya ko kapag nalaman nilang may nakikilala akong estranghero na tulad mo?" Natahimik sandali si Victor, lumalim ang mga mata, parang nahihirapan sa sasabihin. "Victor," tahimik, humina ang boses, "I'm not a normal person, Susan. I'm an aswang." Tumingin si Susan kay Victor, baka sa mukha nito ang pagkalito at takot. Susan, in disbelief, "Aswang? Ano yun? Niloloko mo ba ako?" Victor, marahan na bumuntong hininga, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Ang mga aswang ay mystical na nilalang. Nabubuhay tayo sa mga anino at maaari tayong magbago ng anyo. Bahagi tayo ng supernatural na mundo, ngunit hindi palaging kasamaan. Iniligtas kita noong bata ka pa. Ang eksena ay umiikot, ang liwanag ay lumalabo, ang mga larawan ng nakaraan ay unti-unting lumilitaw sa isip ni Susan. Isang malabo na eksena, kung saan ang isang lalaking tulad ni Victor ay lumilitaw sa mga anino na nagligtas sa kanya mula sa isang aksidente na hindi niya alam. "Susan," nagulat, mahinang boses, "iniligtas mo ako. Pero bakit hindi ko maalala?" Victor, bumuntong hininga, lumalayo ang mga mata. May mga bagay na hindi mo matandaan, mga alaala na natatakpan para sa proteksyon ng mundong ito. Ngunit ang mga nilalang na katulad natin ay laging may dahilan para tumulong sa tao. At ngayon, tinutulungan kita. Pakiramdam ni Susan ay umiikot ang lahat sa kanya, ngunit hindi pa rin maintindihan ng isang bahagi sa kanya ang lahat ng ito. Ang relasyon ni na Susan at Victor. Nasa labas si na Susan at Victor sa isang desyerto na parke sa gabi. Malamlam ang mga ilaw sa kalye, tanging ang ihip ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. Hindi pa rin maalis sa isip ni Susan ang sinabi ni Victor. "Susan, nag-aalangan, hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita, Victor. Pero, I feel sense of protection in you. I feel safe with you, but there is an indescribable fear." Victor, nakatingin sa kanya na may determinadong titig, "Haharapin mo ang mga hamon, Susan. Ngunit kung pipiliin mong sumama sa akin, poprotektahan kita at ang iyong anak. Maging mundo ng tao o mundo ng aswang, lagi akong nasa tabi mo." Ang mga mata ni Susan, puno ng pag-aalala, ngunit may kaunting tiwala din. Nararamdaman niya na siya ay nasa isang mahalagang saang-daan sa kanyang buhay. At kaya, si Susan, isang ina na nais lamang protektahan ang kanyang anak na babae, ay pumasok sa isang mundo ng mga mahiwagang nilalang, kung saan hindi lamang pag-ibig kundi pati na rin ang panganib ay nakakubli. Kailangan niyang harapin ang katotohanan,
kasama ang banta ng mga kaaway na hindi nakikita ng mata. At sa lahat ng oras, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, mapagkakatiwalaan ba niya si Victor? Ang mga mata ni Susan ay tumitig sa kadiliman, na para bang naghahanap siya ng sagot para sa sarili. Ang eksena ay kumukupas sa itim, ang background music ay tumataas ng husto. Isang matamis na imbitasyon, ngunit ang mundong dinadala nito sa kanya ay puno ng mga bitak. Pag-ibig o panganib, anong landas ang dapat niyang tahakin? Ang dim light mula sa malayong bahay. Sina Susan at Ana ay nagmamadali sa mga desyerto na kalye sa gabi. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, bawat bahagyang tunog ay nagpapalundag sa kanila. Mabigat ang atmosphere, malabong banta na parang may nanonood. Ang gabi ay hindi lamang ang dilim ng langit, kundi ang dilim ng hindi nakikitang mga panganib. Sina Susan at Ana, mag-ina, ay tumatakas sa walang humpay na pagtugis ng isang madilim na puwersa na hindi nila inakala. Ngunit kahit sa dilim, may liwanag, iyon ay si Victor, ang kanilang tanging tagapagtanggol. Tumabi si Victor kay Susan, nakatingin sa dilim na parang nag-ingat sa lahat ng nasa paligid. Biglang may narinig na yabag sa likuran nila, papalapit na ang mga tauhan ni Don Facundo. Victor, pabulong, determinado ang boses, tumakbo ka, Susan. Pipigilan ko sila. Susan, na may pag-aalalang tingin, hindi, Victor. Kailangan nating tumakas ng magkasama. Hindi nila tayo pababayaan. Ang mga tauhan ni Don Facundo, dahan-dahan silang lumalapit. Ang kanilang mga silweta ay naghahalo sa kadiliman, tanging ang madilim na liwanag mula sa malayo ang nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa grupo ay walang awa ng mga alipores, na matagal nang nawalan ng konsensya. Don Facundo, sumisigaw, kalagkarin mo siya dito. Hindi natin hahayaang mabuhay ng isang segundo ang isang mahirap na tulad niya. Umaagos ang dugo sa mga sugat ng mga humahabol. Ang dagundong ng nagmamadaling mga yabag ay lalong nagpatense sa kapaligiran. Nagsimulang tumakbo sina Susan at Ana sa madilim na mga eskinita, ngunit sinusundan pa rin sila ng kakilakilabot na mga tao. Panganib mula sa pamilya Facundo. Nakita namin si Don Facundo na nakaupo sa isang madilim na silid na may mapa at mga lihim na notebook. Tiningnan niya ang impormasyon tungkol sa mga aswang at sa kanyang mga plano. Don Facundo, nakangiting may mali siya. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng mga aswang, hindi na ako mabubuhay sa dilim. Si Susan ay simula pa lang. Kung tungkol sa mga lihim ng mga nilalang na ito, lahat sila ay pagsasamantalahan. Ang mga lihim na alam na ni Don Facundo tungkol sa mga aswang. Hindi lang niya gustong gamitin ang mga ito para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, kundi gusto niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga mystical na nilalang na ito. Victor, mula sa kadiliman, nakikita si Don Facundo mula sa malayo. Hindi lang ako kundi ang buong pamilya niya ang may madilim na sikreto. Hindi lang nila tayo gustong manghuli, kundi gusto rin nilang kontrolin ang mundong ito. Mula sa isang tahimik na lugar hanggang sa matinding labanan sa pagitan ni Susan, Victor at mga tauhan ni Don Facundo. Ang labanan ay hindi lamang isang labanan ng talino, kundi isang labanan din ng supernatural na kapangyarihan. Ginamit ni Susan ang lahat ng kanyang lakas para protektahan ang kanyang anak na babae. Turning point at sakripisyo.
Sa isang madilim na gabi, sina Susan at Victor ay na-corner sa isang dead end. Pinalibutan na sila ng mga tauhan ni Don Facundo. Bagaman sinusubukan ni Victor na protektahan sila, ang kalaban ay napakarami at sila ay nagsasara ng higit pa. Victor, sumisigaw sa sakit, "Susan, hindi tayo mananalo ng ganito. Hindi na ako makakatagal." Susan, determinado, "Hindi. Hindi ako susuko, hindi ko hahayaang magdusa muli ang aking anak." Lumalabo ang liwanag. Si Susan ay nakatayo sa harap ng kanyang anak na si Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, kahit na alam niyang siya ay nahaharap sa isang hindi mapagtagumpayang labanan. Ang isang ina, gaano man kahina, ay nagagawa pa rin maging mandirigma kapag nakatayo sa harap ng kanyang anak. Mahalang halaga ng sakripisyo, ngunit ang isang ina ay hindi susuko. Kahit alam niyang maaaring hindi siya mabuhay, pinili pa rin ni Susan na harapin ang kamatayan upang protektahan si Ana. Sumugod si Susan sa mga tauhan ni Don Facundo, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas para itulak sila palayo sa kanyang anak. Ang matinding aksyong eksena, suntok at tuloy-tuloy na labanang eksena ay nagpapabilis ng takbo ng kwento. Susan, sumisigaw, gamit ang kanyang mga kamay para itulak pabalik ang kalaban. "Hindi ko hahayaang maranasan mo ang sakit na ito, Ana. Kahit na kailangan kong mamatay, poprotektahan kita." Nakipaglaban si Susan sa mga tauhan ni Don Facundo sa isang buhay o kamatayang labanan. Ang mga eksena sa labanan ay madugo at malagim habang ginagamit ni Susan ang lahat ng kanyang lakas bilang isang ina upang protektahan ang kanyang anak na babae. Tumabi lang si Victor, wala nang magawa. Nang matapos ang labanan, bumagsak si Susan sa lupa, unti-unting humihina ang kanyang paghinga. Si Ana ay umiiyak ng malakas, niyakap ang kanyang ina, ngunit si Susan ay ngumiti lamang ng mahina, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. "Susan," mahinang huminga, ngunit puno pa rin ng pagmamahal, "You have to live strongly." Nagiging dilim, ang liwanag ay unti-unting humihina at tuluyang nawawala. Tahimik ang lahat, tanging pag-iyak na lang ni Ana ang natitira. Umaalingaw-ngaw sa puso ng gabi ang tawag niya sa kanyang ina. Dahil sa pagmamahal at sakripisyo, ginawa ni Susan ang lahat para protektahan ang kanyang munting anak. Ngunit ang mundong ito, muling pinatutunayan na hindi laging may happy ending. At sa dilim, mas malalalim na sikreto ang naghihintay. Isang tahimik na gabi. Humihinto sina Susan at Ana sa isang maliit na nayon, kung saan tahimik at malamig ang lahat. Tahimik ang paligid, walang iba kundi ang mag-ina at si Victor. Ngunit ang liwanag mula sa mahihinang mga lampara ay hindi maaaring alisin ang mahiwaga, mapanganib na pakiramdam na naroroon. Ang lihim ng mundong ito ay hindi isang bagay na makikita ng sinuman. Ito ay isang nakalimutang mundo kung saan ang mga mahiwagang nilalang, ang mga aswang, ay nakatira sa tabi natin, ngunit hindi natin alam. Pumasok si Susan sa mundong ito, kung saan ang lahat ay hindi tulad ng tila, kung saan ang lahat ng katotohanan ay nakatago sa ilalim ng alabok ng panahon. Inakay ni Victor sina Susan at Ana sa isang masupal na kabubatan. Ang paligid ay unti-unting naging kakaiba, ang mga sinaunang puno ay tumubo ng tuwid na may mga multo na hugis. Ang madilim na liwanag mula sa mga mahiwagang lampara na ibinubuga mula sa mga kamay ni Victor ay lumiwanag sa madilim na landas.
Victor, mahinahon, mahinang boses, ito ang mundo ko, Susan. Isang lugar na walang nakikita maliban sa amin. Ang lugar na ito, kung saan tayo, ang mga aswang, ay nabubuhay ng hindi nakikita. Hindi lang tayo mga nilalang ng dilim, kundi bahagi rin ng mundong ito, bahagi ng kakaibang mga nilalang na hindi maintindihan ng tao. Mga misteryosong nilalang, ibang aswang ang dumaraan sa landas. Maaari silang mag-transform bilang mga hayop, makahinga sa ilalim ng tubig, o mawala pa sa kadiliman. Ang bawat nilalang ay nagdadala ng nakakatakot na katahimikan, tulad ng mga hindi matukoy na multo. Susan, pabulong, nagulat, lahat ng mga nilalang na ito mayroon ba talaga sila? Victor, looking at her, with a sad gaze, we live under the covers, under the layers of Erlekia created Ila humans. But we also know suffering, we also know love and fear. We are not monsters, we are just creatures pushed out of human society. Ang liwanag mula sa mga magic lamp ay nagbibigay liwanag sa isang lihim na lugar sa kabubatan. Isa itong sinaunang templo, matagal nang inabandona. Ang mga sinaunang guhit sa dingding ay naglalarawan sa mga aswang na naninirahan sa pagsamba at paghanga ng mga nakalipas na sibilisasyon. Victor, nagsalita ng may damdamin, dito tayo minsan naghanap ng kaligtasan. Ngunit ngayon, ang lugar na ito ay alaala na lamang, mga alamat na walang nakakaalala. Ang mga guhit sa dingding ay tila nabuhay sa kakaibang liwanag, na nagparamdam kay Susan na parang dinadala siya sa ibang mundo, kung saan unti-unting nabubunyag ang katotohanan tungkol sa aswang. Ang relasyon ni Victor at Susan. Nagbago ang eksena, nakaupo sina Susan at Victor sa isang maliit na silid. Ang liwanag mula sa apoy sa fireplace ay nagbibigay ng kakaibang init. Ang dalawa ay nakaupo sa magkaharap, ang kanilang mga mata ay nagtatagpo ng pagkakaunawaan, ngunit nakatagong pag-aalinlangan at takot. Susan, nakatingin kay Victor, nanginginig ang boses, Victor, hindi ako pwedeng mabuhay sa mundong ito habang buhay. Hindi ko alam kung matatanggap ko lahat ng sinabi mo. Kahit aswang ka, kahit naiintindihan ko na kami lang ni Ana ang gusto mong protektahan, ang mundong ito masyadong delikado. Victor, seryoso, ngunit magiliw, Susan, nabuhay ako sa dilim sa buong buhay ko. Alam ko kung ano ang sakripisyo, kung ano ang pag-ibig at kung ano ang sakit. Hindi ko hahayaang masaktan kayo ni Ana. Ngunit naiintindihan ko na kung hindi mo ako matatanggap, hindi kita pipilitin. Lumipas ang mga sandali ng katahimikan, puno ng tensyon. Naramdaman ni Susan ang pagmamahal sa mga mata ni Victor, ngunit natanto din niya ang panganib na kinakaharap nila ng kanyang anak. Susan, nagbubuntong hininga, nakatingin sa kanyang mga kamay, hindi ko alam kung kaya kong ipagpatuloy ang buhay sa mundong ito, Victor. Araw-araw, bawat minuto ay isang labanan. Mapoprotektahan ko ba si Ana nang hindi nahatak sa mundong pinanggalingan mo? Matatakasan ko ba ang mga madilim na lihim na ito? Ang mga mata ni Victor, bahagyang ngumiti, ngunit may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Victor, pabulong, lahat ng tao ay may landas na tatahakin, Susan. At ang landas natin, ang sa iyo at sa akin, ay maaaring hindi katulad ng iba. Ngunit kung sabay tayong lalakad dito, hindi kita pababayaan. Umiikot ang kamera sa kanilang dalawa na lumikha ng kakaibang pakiramdam.
Nagsisimulang tumaas ang background music, puno ng suspense, na nagbibigay diin sa tensyon sa relasyong ito. Ang mga ilaw mula sa lampara ay nagbibigay liwanag sa mukha ni Susan, na lumilikha ng parang panaginip na kapaligiran. Nakatingin siya kay Victor, ngunit ang puso niya ay puno pa rin ng mga tanong na hindi nasasagot. Maaari ba siyang magpatuloy na mabuhay sa mundong ito, kung saan ang lahat ay nakatago sa mga bagay na hindi niya maintindihan? Naliliman ang mga multo ng nakaraan. Ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman ay hindi madali, at ang bawat hakbang ay magdadala sa kanila sa isang lugar na hindi mahuhulaan ng sinuman. Ang pulang ilaw mula sa mga apoy ay sumunog sa ligaw na kabubatan, kung saan ang lahat ay nasa kaguluhan. Sabay na tumayo sina Susan, Ana at Victor, humarap sa di nakikitang kalaban na nakakubli sa dilim. Silang tatlo, bawat isa ay may dalang sariling takot, ngunit ang tanging pag-asa na natitira. Sa wakas, narating na nila ang dulo ng kanilang paglalakbay. Isang buhay at kamatayan na labanan, hindi lamang para protektahan ang kanilang buhay, kundi para mapanatili din ang kabaitan at kabutihan sa madilim na mundo. Sina Susan, Ana at Victor, tatlong tao, tatlong tadhana, ngunit isa lamang ang landas tungo sa kaligtasan. Matatalo ba nila ang mga supernatural na nilalang at nakakatakot na mga kaaway? Isang grupo ng mga aswang ang nakapaligid sa kanila. Ang mga nilalang na ito ay maaaring magbago, maaaring maglakad sa dilim na parang buhay na bangungot. Sa kanila, mayroon ding mga kakaibang figura ni Don Facundo, ang pinuno ng Dark Forces na nakangiti ng malisyoso. Don Facundo, smirking, kung tutuusin, hindi ka na makakatakas. Matatapos na ang lahat. Itong mga nilalang, lahat ay tatapakan nila. Ang mga anino ng mga supernatural na nilalang ay sumugod sa kanila, hindi makakita ng malinaw, tanging mga kislap ng liwanag ang makikita mula sa mga kamay ni Victor habang nakikipaglaban siya sa mga nakapaligid na kaaway. Tumayo sina Susan at Ana na parang ang bawat sandali ay gumuho ng mundo. Susan, sumisigaw, puno ng determinasyon ang mga mata, hindi. Hindi ko hahayaang saktan nila ang aking anak. Ang sumunod na eksena, si Susan ay sumugod sa labanan na may hindi maisip na lakas. Nakakakilig na mga eksenang aksyon, malalakas at mabangis na suntok, habang ginagamit ni Susan ang lahat para protektahan si Ana. Hindi na siya ang mahinang ina na dati, kundi isang tunay na mandirigma. Ang kalunos-lunos na pagtatapos. Isang madilim na sulok kung saan ang larangan ng digmaan ay nagiging tiwangwang. Si Susan ay malubhang nasugatan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pa rin sumusuko. Si Ana ay umiiyak para sa kanyang ina. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang ina ay nahaharap sa isang mahusay na desisyon. Victor, sa masakit na boses, Susan, huwag mong gawin ito. Baka may ibang paraan. Susan, umiti ng mahina, ngunit kumikinang pa rin ang kanyang mga mata sa pagmamahal. Hindi, Victor, kung hindi ko isinakripisyo ang sarili ko, hindi ka na mabubuhay sa mundong ito. Hindi ko nahahayaang magdusa ka pa. Ginamit ni Susan ang lahat ng kanyang lakas para sumugod sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Lumalaban siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga taong mahal niya. Ang
kanyang mga kamay ay may hawak na mga sandata, ngunit ang kanyang puso ay may malaking sakripisyo para sa kanyang anak na babae. Hindi masusukat ang halaga ng sakripisyo. At minsan, ang pinakamasakit na desisyon ay ang tanging magagawa natin. Pinili ni Susan, ang dakilang ina, ang kamatayan para iligtas ang kanyang anak. Para sa pagmamahal, para sa pag-asa, para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sumugod si Susan sa umpukan ng aswang. Parang bumagal ang lahat. Lumuhod siya, pagkatapos ay ginamit ang natitira sa kanya upang talunin ang kalaban na iligtas sina Ana at Victor. Susan, sumisigaw sa sakit, ngunit malakas pa rin, mabubuhay ka, Ana. Magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Iyon lang ang magagawa ko para sa iyo. Bumagsak si Susan, duguan, ngunit nakangiti pa rin ang mukha, malumanay na parang nagpapaalam. Napalitan ng eksena si Ana, bumagsak ang mga luha, nakatingin sa ina sa sakit. Parang gumuho ang mundo. Ang huling mensahe. Ang mapayapang eksena pagkatapos ng labanan. Hinawakan ni Victor si Ana sa kanyang mga bisig, pinoprotektahan siya mula sa sakit. Ang mga mahiwagang nilalang ay natalo, ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Sa pagmamahal at sakripisyo, lumaban si Susan at gumawa ng desisyon na hindi na maibabalik. Ngunit ang kanyang sakripisyo ba ay maghahatid ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak? Matatalo ba ang dilim? At makakahanap ba tayo ng liwanag sa mundong ito na puno ng hamon? Si Ana ay nakatayong mag-isa sa tuktok ng burol, nagsimulang lumitaw ang sikat ng araw, tanda ng pag-asa. Tumabi sa kanya si Victor. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok sa malayong abot tanaw, kung saan maaaring naghihintay ang isang bagong hinaharap. Ang pag-ibig ay hindi namamatay, at ang sakripisyo ay palaging magiging kapangyarihan upang dalhin ang mga tao sa kadiliman. Ang kwento ni Susan, ang kwento ni Ana, at ang kwento ni Victor ay hindi pa tapos. Dahil sa buhay na ito, ang liwanag ay laging matatagpuan, kahit sa pinakamadilim na kadiliman. Abangan ang susunod na kwento.